bilis ng panahon na parang kahapon lang ano lang po kami, look test lang, nagbabasa lang ng script. And now, nasa final episode na tayo ng Seducing Drake Palma. Nakakatuwa po, and at the same time, parang nakakalungkot na it's over. Pero natatandaan natin naman lagi na meron nga palang season 2 ang Dating Alice Perez, kaya wag po tayo masyadong malungkot. Diba? Ako sobrang hindi ko pa din alam mararamdaman ko kasi 'di ba, yung palang binigay sa amin yung Seducing Drake Palma, sobrang sarap na sa pakiramdam, sobrang thankful na kami. Tapos ngayon na nagawa namin siya ng maayos po sa tulong ng director, ng lahat po, ng prod. Nagpapasalamat po talaga kami ng sobra sa kanila kasi hindi dahil talaga sa kanila, wala kami dito. And sobrang nakaka-relate kasi tinanggap kami lahat ng tao. Hindi namin expect yung ganun Sobrang na pagtanggap, 'di ba? Parang sobrang nung nag-start po kami, talagang pinag-usapan namin ni Jella. Walang expectation. Wag tayo mag-expect kasi talagang nasasaktan lang tayo if ever. Parang tanggap na po namin na na hindi siya na kumbaga gagawin na lang namin yung best namin. Pero grabe po tinanggap nila, 'di ba? Ako every time na may nami-meet po ang fan, sobrang memorable. Talagang gagawin ko memorable 'yan. Gagawin ko lahat para mapasaya sila and sumasaya kasi talaga ako sa kanila kaya sobrang memorable 'yun sa akin. Talaga. Same din po sa akin. Ang pinaka-favorite moment ko po with the fans is tuwing mall shows po. Nakakasalamuha po namin sila, nakaka-high five, and kahit short talk lang, literally one sentence, parang nalalaman namin na, oh, they're okay. And even the fact na dumadayo po talaga sila sa mall shows na kahit malayo, really shows their dedication and support for us na Rapgel. Kaya, ayun po, nakakakilig po yun. I also love reading the letters that they give and write po. Favorite moment on set? Favorite ko talaga yung mga lunch break namin. Kasi, tatawag niya si Jella, kain na! Yung parang tinatawag ka na nanay mo, Rab, kain na, nasan ka na muna? Kain na tayo! Kain na tayo. Ganyan yan lagi. Yun yung favorite ko, yung parang pag nagpapahinga kami, na sama-sama kami sa set. Saya. Ako po, favorite moment ko yung kapag nagjo-joke po siya, tapos na-impersonate po niya si Sir Mark Anthony po. Kasi po si Sir Mark Anthony, ang funny po niya. So, nagjo-jokes din po siya pag nandyan siya. Tapos natatawa po kaming lahat sa jokes niya. Tapos minsan di namin gets yung joke niya, pero nakakatawa po kasi siya. So, si Robin, ginagaya niya. Nagjo-jokes siya ng ganyan. Tapos lahat kami bentang-benta sa amin. Yan po yung napaka-favorite ko pong moment sa amin. And marami po pong favorite moments, pero it's one of them. Yung sunset scene po, favorite ko po talaga. Kahit sa libro. Kasi, binabasa ko yung libro. Yung mga parts na binasa ko, typical na kinikilig lang ako. Pero nung nabasa ko yung sa sunset scene, yung sinabi niyang, I'll be your first here. Tapos sinabi niya, I'm territorial. Doon talaga tumaas balahibo ko. Tapos kinilig ako doon, sobrang napasigaw ko. Yung parang ako yung parang sa sobrang kilig mo. And nung ginawa po namin yun on cam, ganun din po yung na-feel ko. Kaya yun pa rin po yung favorite ko talaga. Ako, yun din naman yung favorite ko. Pero like, yung yun din sa last episode, yun yung pinaka-memorable sa akin kasi yung kissing scene na yun, parang sabi ni Direk, kayo na bahala. So, iba yung kaba ko. Sobrang iba yung kaba ko. Hindi ko alam kung paano kausapin sa Angela, kung paano ko initiate yung kiss, kung paano ko sasabihin sa kanya na, Angela, kikiss kita, hindi na to smack. May yung ganon. Kaya sobrang memorable niya sa akin kasi sobrang hirap niyang gawin. Yun. And syempre, kikiss mo ba naman si Angela, hindi mo ba maalala? Hoy! Biggest learning ko po siguro kasi since baguhan lang po ako sa acting, ang dami ko pong natutunan kay Direk Chris, sa blockings po. Si Robin, lagi niya po akong tinutulungan sa blockings. Oh, wala dyan camera mo, dito camera mo. Inuusog na po talaga ako. Tapos, pati rin po sa, in terms of acting po, marami rin po akong natutunan. And in the context of our characters naman po, ang natutunan ko po from Alice is that, yun nga po, okay lang maging matigas ulo basta passionate ka sa love mo. Kasi kapag matigas yung ulo mo, tapos passionate ka sa gusto mong gagawin mo ang lahat para makamit mo. Yes. Diba? Ako number 1 na natutunan ko kay Drake Palma, hindi masama maglabas ng emosyon minsan. Hindi dapat lagi mong tinatago
yung nararamdaman mo para lang magmukha kang malakas, para lang maangas ka, kumbaga. Minsan kailangan mo talagang ilabas yung nararamdaman mo kasi kung kikim-kimin mo yan, puputok at puputok ka. Yes. Yun yung number 1 na natutunan ko kay Drake Palma at sa taping na seducing Drake Palma. Ako po, natutunan ko kay Robin is maging patient. Kumbaga may times po na sa sobrang pagod ko na sa work na hindi ko na-realize na nakasimangot na pala ako. Remind niya po sa akin na smile ka palagi. Kasi kung pagod ka, mas pagod yung mga taong nasa paligid mo. Kaya natutunan ko rin din po yun kay Kuya Jean at kay Robin. Kaya pala na-realize ko, love na love sila ng mga tao kasi ang galing nilang makisama talaga. And simula nun, nag-iba yung paningin ko sa buhay talaga na, oo nga, kung pagod ako, what more yung mga nasa tao na mas heavy yung ginagawa kaysa sa akin. And, ayun po, mas parang pinagbuti ko po yung sarili ko. I need to be better. I need to better myself. Tanong. Ano yung natutunan mo Sa'yo? sa akin? Madami ako, sobrang dami ko natutunan kay Angela. Kung ako napahaba ako yung pasensya niya, mas napahaba niya yung pasensya ko. Kasi, totoo Jella, hindi mo lang napapansin pero sobrang napahaba niya yung pasensya ko. Tapos, nakaka-gain din ako ng confidence sa kanya. Kasi yung mga ganito, yung mga nagsasalita akong ganyan, sobrang, ang dami niyo pong makikitang clips na yung dati kong pananalita sa harap na maraming tao versus yung ngayon. Lahat po yun na bago ko dahil kay Angela. Talagang palagi, yan yung pampalakas ko na loob yan si Angela. Kada nandyan yan, talagang malakas yung loob ko. Talaga? Oo. Totoo yun. Sobrang dami ko pong natutunan kay Angela. And, basta, sobrang akin na yun. Sa akin na yun. Na iba na show, malaki pinagbago po. Sobrang dami po na itulong sa amin na serie na to. Mga taong sumuporta sa amin. Sobrang dami po namin natutunan dito sa sa serie na to. Kaya sobrang nagpapasalamat kami sa kanila. Ako po, I think this series changed my life for the better po talaga. Kasi ito po talaga yung pangarap ko eh. So, napansin ko po yung small changes na araw-araw na ako mag-work, which is a blessing to me. So, big change po yan Big sa change. lifestyle ko na hindi lang ako nakatengka sa bahay. Yes. Tapos, after kong mag-work ng sobrang tagal, parang ayoko na talagang nakatenga lang sa bahay. Gusto ko laging may ginagawa. And kinikrave ko na siya yung kahit sobrang nakakapagod. Nahahawa ka na, no? Oo, pag ang tagal walang taping, parang nakakabagot. Oh, parang nang boring. Ganun ako dati, tapos si Angela, hindi ka ba napapagod? Tapos dinadala niya akong vitamins, ganyan. Pero tingnan mo siya ngayon, ganyan na, naghahanap na ng trabaho, hindi na kami mapakali. Ayoko na mawalan. Oo, sobrang sarap kasi sa pakiramdam yung pagod ka palagi. Yung uwi ka ng bahay, matutulog ka na lang, tapos Parang nagawa thank mo you, na Lord. maayos yung trabaho mo. Sobrang sarap sa pakiramdam po nun. Kaya It's a- sobrang pasasalamat. Blessing talaga. Sobrang blessed namin kasi it's such a privilege to get tired from the work that you really love. Yes. Sobrang excited kami at the same time. Kinakabahan kami kasi napakahirap na itong project na to para sa amin. Sobrang, it's a big responsibility. Mhm. Kasi kailangan mong bigyan ng hustisya yung mga character na pinurtray na po ng malalaking artista sa Korea na si Park Go-young po, Si Song Joong-ki. Song Joong-ki. These are established names in the Korean industry. So, Big stars. Yes. And it's such an honor kasi for me, hindi pa na, sa tingin ko po, and honestly po, hindi pa naman po kami ganun po Kagaling. kasing level po nila. Mhm. Kaya, we really need to step up our game when it comes to acting. Kailangan na po namin galingan pa. Kung yung sa SDP, binigay na namin yung best namin. Dapat dito sa Werewolf Boy, malabas pa namin yung 300% or like the maximum na kayang-kaya po namin ilabas yun. Yes, iba yung pressure nito. Kasi syempre, first movie naming dalawa. Tapos cinemas pa. Tapos adaptation pa from Korea. So, syempre makukumpara. Diba? Makukumpara yan. Kaya iba yung kaba kasi kailangan hindi namin siya gayahin ng buo. Oo, dapat Kailangan may sarili kami style. Mm-mm. So iba yung paghahanda namin para dito. Talagang binibigay po namin yung buhay namin sa project na to. Yes po. Grabe. Ikaw, sige, anong reaction mo? Kasi, ang alam ko po siya na po talaga yun, pero hindi ko po alam na ako yung
female counterpart. So nung sinabi po sa akin, it was said so casually, just outside of Boss Vic's office. Sabi niya, oh, ikaw na yung female lead sa Werewolf Boy. Tapos parang, ako, lulutang-lutang ako noon. Pagod ako from something. Tapos, I just came to the office to say hi. Tapos ako parang, talaga po? Well, thank you po. Tapos sabi ni Boss Vic, may movie ka na, ganyan ang reaction mo. Tapos doon ko lang na-realize, may movie na ako. Tapos parang doon ako naging OA na, oh my gosh, totoo po, may movie na ako. Tapos parang, tapos sabi, oh, diba? Nakagana lang sila sa akin. Nakasmile lang sila. Tapos parang ako din pinakamasayang tao sa buong mundo na nawala lahat ng pagod ko. Na parang nagpintig yung tenga ko na parang, oh my gosh, may movie na. Yan lang. Ako naman, nung sinabi sa akin na, Robin, ikaw si Werewolf Boy. Hindi pa ako naniniwala eh. Hindi ako masyadong like, ay, ito na yun. May na ako, ganyan. Hindi ko siya masyadong pero masaya ako sobra na ako yung gaganap. Tapos ngayon papalapit na. Ilang araw na talaga sobrang happy lang ako. Gusto ko happy lahat ng tao sa paligid ko. Kasi sobrang saya ko talaga na may pelikula na ako. Ang tagal kong hiniling to. 'Di ba? Ang tagal hinihiling to. Lahat ng interview, yung sinasabi ko, sana po magkapelikula ako ngayong taon na to. Hinihiling ko sa Diyos araw-araw. Sana matry ko magkapelikula. Tapos binigay po sa atin nila boss. Pinagkatiwala sa atin tong project na to, 'di ba? Kaya super thank you po sa lahat ng Boss Vic, Boss Val, Boss VRC, and Boss Vincent. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa tiwala and pinapangako po namin, naggagawin po namin yung best Hindi namin kayo bibiguin. Tama. Abangan nila, no? Game. Si Sarah po, siya ay isang sakitin na dalaga. Tama na. OA naman. Pero nung nakilala niya si Boy, naging makulay yung buhay niya. Oh. Tama na. Tama na, ikaw naman. Ako naman, si Boy naman, isa siyang werewolf. Tama na. Hindi, siya. Parang werewolf siya, tapos napulot lang siya ni Sarah. Nanay ni Sarah. Nanay ni Sarah, actually. Tapos inalagaan siya, tinuruan siya kung paano maging totoong tao. Tapos aabangan niyo na sa sine, panoorin niyo. Yeah, kung ano yung kasunod nun. Yes, yun po, lagi. Thank you lang eh. Thank you talaga masasabi namin. Palagi po, kung tatanungin niyo kahit sino pa tanungin niyo, super thankful ako sa lahat ng fans. Kasi talagang wala ako dito talaga kundi dahil sa kanila. And ulit-ulit ko na lang sinasabi pero totoo kasi sobrang thank you. Thank you lang yung masasabi ko sa kanila palagi. Totoo po yung sinabi ni Robin na kahit po paulit-ulit, ito po talaga yung nasa puso namin na we're very grateful to you guys. Napatunayan nyo na po sa amin what lengths you'd go to para lang po Grabe, madayo, no? Para lang po mapakita nyong mahal nyo kami. Rain or shine, you always show up and nakakataba po talaga ng sobrang puso. Ramdam namin yung efforts. pagmamahal nyo. Diba? Love na love po namin Okay, kayo and guys. very grateful po kami kasi wala po kami dito kung hindi po Dahil dahil sa sa inyo lahat. Thank you. Diba? Lumalabas natin sa parehas na tayo ng ha? Alam mo Alam mo ha? Ayun, una-una sa lahat, thank you po sa lahat na sumubaybay sa Seducing Drake Palma. And tapos na po, panoorin niyo po yung last episode sa Viva 1 and last week na natin sa TV5, primetime premiera 6:45 PM. And iniimbitahan namin kayo na Iniimbitahan din po namin kayo na suportahan din po ang aming bagong pelikula. Ipapalabas na po yan very soon in cinemas. Yes. A Werewolf Boy in Yes. cinemas. nationwide. See you guys, salamat! See you guys. Salamat po. Hi guys, ako nga pala si Robin Angeles. Hi, I'm Angela Muji. And please visit Pika, pika! that page.